Tila isang bangungot para sa inang si Christine na sa isang iglap nawala ang anak na si Joshua, 17 taong gulang. Kwento niya gabi ng August 15 nang magpaalam sa kanya si Joshua. Aakyat raw siya ng Baguio City kasama ang mga kaibigan. Kasama niya sa Baguio ang mga kaibigang sina Julius, 15 taong gulang, at isa pang itatago namin sa pangalang Alex, 19 taong gulang. Nagyaya yung Joshua na pumuntang Baguio. Mag-isa-isakay sa mga truck. Sumakay kami dito sa direksyon ng papuntang Baguio. Pumunta kami ng stoplight. Tapos doon kami nakasakay ng truck. Doon sa La Union, may nakita kami naka-stop na truck doon. Yun yung sinakyan namin packet ng Baguio. Bandang alas 4 ng hapon, August 16, ayon kay Alex, nagdesisyon silang bumaba mula sa Baguio. Pababa na ng Baguio, mga nakarating kami ng season ulit. Tapos lakad kami pa Ordaneta. Nagsabi raw si Alex na doon na muna sila magpalipas ng gabi. Pero iniwan daw siya ni na Joshua at Julius at nagpatuloy sila sa paglalakad. Tinawag ko sila mga 30 minutes nung palayo na sila ng palayo. Nung last na aninog ko sa kanila, nung dumaan yung truck, wala na sila. Matapos magpahinga saglit, muling nakasakay si Alex sa truck pabalik ng Tarlac. Pero nang makarating sa bahay, nagtaka raw siya na wala pa rin sa Tarlac ang dalawang kaibigan. Pagising kong umaga, tinanong ko sila dun sa kapatid niya. Nandiyan na ba sila kuya mo? Sabi ko ganyan. Wala pa, sabi niya. Nag-alala na po ako. Dahil sa pag-aalala, inireport na ni Christine noong August 20 ang pagkawala ng anak na si Joshua. Umabot sa 5 araw mula nang umalis ng bahay, pero wala pa rin siyang balita kung nasaan ang anak. Hindi pa rin umuuwi sa kanilang bahay ang isa pa nilang kaibigan na si Julius. Bilang isang ina, syempre, nakukutuban ka na rin na baka hindi na maganda yung nangyari sa kanya. Nagdesisyon na akong sabihin sa amin, sa police station na nawawala na yung anak ko sa blatter na yun. Hanggang noong August 21, nakatanggap si Christine ng impormasyon mula sa tanod ng barangay nila. Nasa isang morgue sa Rosales, Pangasinan ang katawan ni Joshua. Sabi ko pa nga, hindi totoo itong anak kong namatay. Nung makita ko yung anak ko, syempre, walang kasing sakit, sobrang sakit. Dahil ako lang po nagpalaki dyan, bilang isang single mother po. Sa mga kuhang ito, kitang-kita ang mga tama ng bala sa katawan ni Joshua. 3 tama ng baril sa dibdib at 1 tama ng baril sa kamay. Ano nga ba ang nangyari kay Joshua? Papunta kami ngayon sa Rosales, Pangasinan para mangalap ng mga detalye tungkol dun sa pagkakapatay sa isa umanong 17 anyos na batang lalaki. Napatay siya sa isang police operation noong August 17. Sa police report na nakuha ng reporter's notebook, 2:51 raw ng madaling araw ng August 17 nang makatanggap ng tawag ang Rosales Police Station mula sa kalapit na Balungaw Police Station na humihingi ng responde. Isang nakamotor na lalaki raw ang tumakas sa kanilang oplansita o checkpoint. Sa pag-ikot ng reporter's notebook dito sa Rosales, Pangasinan, napag-alaman namin na nakunan pala ng CCTV footage nitong barangay Bakit-Bakit yung ginawang paglampas ng suspect sa inilalatag na checkpoint ng Rosales Police. Sa CCTV footage na ito, ganap na 2:52 ng madaling araw, makikitang pumaparada sa isang gasolinahan ang isang police mobile ng Rosales Police Station. Pagkatapos ay ibinaba ng 2 pulis ang karatula ng PNP checkpoint sa kanto. Makalipas ang ilang segundo, makikitang paparating ang isang lalaking nakamotor. Sinubukan itong patigilin ng isang pulis. Pero dumiretso ang lalaking nakamotor. Dito na raw nagsimula ang habulan patungo sa access road. Pero hindi na nakuna ng video ang mga sumunod na nangyari. Hindi rin malinaw kung ano ang pagkakakilanlan ng lalaking sakay ng motorsiklo. Sa spot report na ito ng Rosales Municipal Police Station,
Sa bahagi na ito ng T-Plus Access Road sa Barangay Acop, nangyari ang engkwentro noong alas 3:10 ng madaling araw noong August 17. Nawalan daw ng balanse yung isang suspect na nakasakay ng motorsiklo. Dito siya bumagsak. Dito na siya naabutan ng mga pulis na humahabol sa kanya. At base sa investigasyon ng PNP, una daw nagpaputok ng baril yung suspect. Gumanti naman ng putok yung mga humahabol sa kanya mga pulis. At dito, bumagsak ang suspect. Nasa 4 na kilometro ang layo ng crime scene mula sa checkpoint sa barangay Bakit-Bakit. Ang ipinagtataka ng kaanak ng napatay, bandang alas 4 ng hapon ng parehong araw, nag-post ng report ang PNP Region 1 PIO sa kanilang official Facebook account tungkol sa nangyaring insidente. Dito, pinangalanan na ang lalaki na si Joshua Laksamana, 18 years old, at residente ng Tarlac City. Sangkot rin daw si Joshua sa 4 na kaso ng robbery o pagnanakaw sa Pangasinan. Ang tanong ng pamilya, paano nagkaroon agad ng impormasyon ang PNP tungkol kay Joshua sa parehong araw kung kailan siya napatay, gayong wala namang natagpuan na ID o anumang pagkakakilanlan sa kanyang katawan ayon mismo sa PNP. Ang National Union of People's Lawyers o NUPL ang may hawak ngayon sa kaso ni Joshua. Sa palagay namin, siya ay na-intercept, nakuha, na-pick up ng pulis. At eventually, tiniway, tinank you, tinokhang. Palagay namin, na-interview na siya ng pulis, nakausap na siya, at nagkaroon na ng pakilanlan. So, nalaman na nila yung pangalan na Joshua Laksamana. Tinungo namin ang Rosales PNP para kunin ang kanilang panig. Bago umabot sa puntong magkaputukan, ano ba nangyari? Nilampasan po yung Oplan Sita. Yun po, nagkahabulan na tuloy-tuloy hanggang sa makarating po sila doon sa encounter site dito sa may barangay Acop. Itong suspect po natin ay medyo outbalance doon sa kanyang motor. Then tumumba po yung motor. So that's the time na naabutan nila itong in-identify po yung kanilang sarili as a police officer. Then sinabihan yung ating suspect na itas ang kamay at sumuko. Pero hindi po ito ginawa ng ating suspect bagkus nagpapatok siya ng baril. Walang magagawa yung ating mga tropa o yung ating mga pulis kung hindi mag-retaliate para i-defend naman nila yung kanilang sarili. Hindi ba kita ng mga pulis na itsurang bata ito bago nagkaputukan o nung lumampas sa checkpoint? Madaling araw po nangyari yon. Hindi ko pwedeng sabihin na bata, ito. Hanggat walang patunay na 17 siya, ay still remain pa rin na question yung sa akin. Marapat na tawagin siyang suspect? Suspect po. Nakakuha kami ng kopya ng birth certificate ni Joshua. September 12, 2000 ang kanyang kapanganakan. Kumpirmadong minor de edad si Joshua nang mapatay siya noong August 17. Ang paliwanag po sa akin ng pulis, nanlaban yung anak ko, may barel. Halos biningi ko na yung tenga ko kasi lahat ng sinabi niya walang katotohanan eh. Magkaiba rin ang bilang ng kaso kung saan isinasangkot si Joshua sa unang report. 4 na kaso ng robbery ang di umano'y kinasangkutan ng binatilyo. Pero sa aming panayam sa PNP, sa isang kaso lang ng pagnanakaw sa isang gasolinahan, sangkot si Joshua. Mayroon po tayong isang naka-identify po sa kanya, na ito po ay isang witness po natin sa isang robbery incident. So dito, positive na in-identify niya na itong suspect natin na na-encounter natin ay isa siya doon sa nagsagawa ng robbery incident sa Rosales. Pinasok nila yung isang gasolinahan at ninakawan. Kung titingnan sa police report ng Rosales PNP, unidentified ang mga suspect na sangkot sa pagnanakaw sa gasolinahan. Pinangalanan lang si Joshua matapos umano siyang kilalanin ng isang saksi sa pagnanakaw na dinala nila sa morgue kung nasaan ang bangkay ng binatilyo. Pinuntahan ng reporter's notebook ang gasolinahan na sinasabi ng Rosales PNP na nagkumpirma raw na sangkot si Joshua sa pagnanakaw. Kinuha na po nila yung generator, saka po nila itinakbo. Totoo raw na may pagnanakaw sa kanila noong June 18. May sasakyan po kasi sila na van po nun. Ewan ko lang po kung ilan po yung karga ng van. Pero yung pumunta po dito, 2 po sila. 2? Papakita ko po yung picture. Ito po ba yun? Hindi po namin alam, ma'am, kasi po may takip po yung nila eh. May takip yung mukha. Opo.
Ito. Kahit po sa CCTV, hindi po sila Hindi makita. Opo. Ayon sa ina ng biktima, hindi raw marunong magmotor si Joshua at wala silang kahit anong motor. Maraming magpapatunay na ang anak ko hindi marunong magmotor. Hindi lang siguro nila alam na itong anak nila o itong kamag-anak nila ay gumagamit ng motor. Ipinakita sa amin ng Rosales Police ang motor na ginamit umano ng suspect. Pero wala itong plaka. Yung po bang sasakyan niya ay saan na nakuha? Yan po yung hindi ko masasagot, sir, kung saan galing yung motor na ginagamit niya. Ano pa mga na-recover doon? Mayroon silang na-recover na isang caliber 45, may magazine, may bala, mayroong mga fired cartridge cases ng caliber 9mm at saka caliber 45. I-sinubject ba siya sa test, gunpowder test? Opo sir, sinubject siya doon sa paraffin test. Pero wala pa pong result yung examination. Pinanindigan ng Rosales PNP na may nakitang isang sachet ng hininalang shabu sa tabi ng binatilyo matapos ang engkwentro. Hindi natin pwedeng sabihin kung ano yung laman na yon hanggat wala pa yung result ng examination ng crime lab. Nirelieve at nireassign na ang 4 na pulis sa Lingayen Provincial Police na sangkot sa pagkakapatay sa binatilyo habang patuloy na iniimbestigahan ang nangyaring insidente. Wala pang kaso na naisampa laban sa kanila. Sa medical legal report na nakuha namin, lumalabas na 4 na tama ng bala ang tinamo ni Joshua. Isang bala na tumagos sa kanyang kaliwang baga, isang bala na tumagos sa kanyang kanang baga, isa pang bala na tumama sa kanyang diaphragm at atay, at isang bala na tumama sa kanyang kanang braso. Sa pulis, ang kailangan mo kasing gawin kapag may isang tao, may hinuhuli ka o kaya meron kang suspect, kailangan mo siyang makuha alive eh. That's the first rule. Yung tinatawag nila na fatal wounds o kaya talagang lethal force, gagamitin mo na lang yan kung ikaw mismo ay mamamatay na. Mataas yung suspect po natin. Siguro naman sir, kahit na kayo, kung pinutukan ka ng baril, ano po yung unang-unang pupunta sa isip mo? Di ba kung paano ka magre-retaliate, kung paano ka magko-cover? Sa lahat ng pangyayaring ito, isang palaisipan ang hindi pa rin nasasagot. Nasaan ang 15 taong gulang na si Julius Sebastian na sinasabing huling kasama ni Joshua? Hanggang ngayon, wala pa rin daw impormasyon ang pamilya at pulisya kung nasaan ang bata.